Magandang araw sa inyo mga ropa. Ito na naman tayo. Bali tapos na yung trabaho Pauwi na ako pero may pupuntahan tayo. Malamig. Namumuti na yung mga sahig -6 yata. Parang ganun yung feels like -4 o ganun. Parang ganun. Pero maaraw siya Pupunta tayo sa laboratory. Papakuha ako ng dugo. Yun, libre yun. Mga tropa, libre lang dito yun. Hindi natin babayaran yun. Diba maganda? Basta libre, go tayo. Pumataw na Nauna na ako dun sa kasamahan ko kay paring Mark. Paalam na ako sa kanya. Sabi ko mauna na ako kasi magpapalaboratory pa ako Tsaka nag-fasting ako Hindi pa nga ako kumakain. Gutom na rin ako. Yun yun yung kalsada Namumuti. Namumuti siya, di ba? Ibig sabihin, kahit na tirik yung araw, basta yung temperature mataas, hindi siya matutunaw. Grabe Iniwan lang Yun. Ay, maganda mapagkwentuhan habang papunta tayo dun sa laboratory. Yun. Kwento ko sa inyo yung yung pagpunta ko dito, yung pag-apply ko ng visa papunta rito. Di yun na nga nag-apply na ako ng visa kasi okay na Tapos ang bali nangyari, ginamit ko yung consultant nung employer ko. Doon ako sa kanya nagpaayos ng ng visa ko. Nagpatulong mo magpasa kasi kaya mas maganda kung may consultant para alam mo yun. Kasi mas eksperto nila yan Sila yung nakakaalam dyan Di yun na nga. I-apply na namin. Di sa madalit sabi, shortcut na lang natin. Nung in-apply na, akala ko wala nang problema dahil nakompleto ka naman yung mga hinihingi niya sa akin. Di pinasa na namin. Pucha, after 1 month malaman ko, refuse. Na-refuse ako. Ang grounds ng refusal, missing of documents. Sayang to. Pulutin natin. Missing of documents. Kumbaga, meron akong hindi na ipasang papel. Yung pala na trace namin yung US visa ko. Hindi namin na ipasa. Ayun, doon na nagka-leche-leche. Refuse ako. Pero pwede ka naman mag-reapply kasi refuse lang naman Hindi naman denied Di sabi ko, tangina, gawa pa ako ng sulat nun. Mag-explain ka kasi nun kung bakit ganun yung nangyari. Teka lang, daanan natin to. Sayang Yun. Yun, ayun na nga. Refuse ako. Tapos gumawa pa ako ng sulat. Di pangalawang apply namin, bayad na naman ako sa kanya. Ganun dun, kasi kada apply mo, bayad ka. Di apply na, pasa na. After 1 month, refuse na naman. Sabi ko, wala na to. Nawala na ako ng gana. Sa madalit sabi, nakadalawang apply ako dun sa consultant na yun. Refuse ang inabot. Di parang na ako. Na-desperado na ako kasi sabi ko wala, malabo na ako matuloy dito sa apply ko na to. Di ang nangyari, lumipas na yung halos 1 year lumipas. Ang ginawa ko,
Yun na nga, sumakay muna ako. Sumampa ako ng isang kontrata dun sa, yun na nga, dun sa Chinese vessel. Tapos, nung sumampa na ako dun, di, sabi ng misis ko, ba't di natin subukan ulit? Total, yung expiration ng LMIA mo hanggang May pa. Ano pa yun? Mga October yata yun, parang ganun. Sabi ko, kung yung consultant nga sumablay, kaya pa kaya magdi-DIY lang tayo. Tapos parang ganun, siyempre, nakakalungkot kasi magsasayang ka na naman ng pera, di ba? Kaya yung misis ko, medyo siya, determinado. Sumali siya sa mga group. Yung mga group ng ganyan, yung mga Lamia, mga ganun. Yun na nga. Nag-research siya kung paano yung nun. Tapos yun. Ang kulang pala dun sa amin, sa apply namin na yun, letter of submission. Parang kinakailangan gagawa ka ng introduction, parang ganun. Gumawa siya nun. Tapos yun na, dasal na lang siya. Pinasa niya. $155 yung binayad lang namin. Parang government fee lang. Yung application fee lang yung binayad ko. Tapos hintay kami ng 1 month. Ayun nag-email, nakatanggap ako ng email. Na pinagme-medical ako. Sabi ko, pambihira to. Kasi normally, bakit pa kapag may medical yun? Kailangan namin refusal Dahil nakakaba kaya yung IRCC po nag-i-email yan. Tapos yung pala, ganun na nga yung nangyari. Nakatanggap ako ng email na pinagme-medical ako. Di sumadalit sabi. Tapos na ako magpa-laboratory. 20 minutes din ako Di sumadalit sabi. Yung pinagme-medical ako. Sabi ko, bakit kaya? Di nag-medical naman ngayon ako, syempre. Tapos, nag-message ako ngayon dito sa Canada, dun sa employer ko. Hindi pa nga siya nagre-reply noong una kasi nga tagal na kasi expected nila talaga. Wala na akong chance, di na talaga ako makapunta rito. Kasi yun rin yung sabi nung consultant na no chance na raw Kaya talagang wala na. Di ako naman. Tinanong ko si paring Mark, sabi ko, pre, pinagme-medical ako Tapos yung parang minessage na yung employer namin. Na yun, ganun na nga. Di sabi, sige, mag-medical ka. Di nag-medical ako. After a month again, nakatanggap ako ng email. Yun na, approve na ako. Visa approve na. Di ako makapaniwala nun, sabi ko. Biruin mo, akala ko wala nang pag-asa. Tapos, ayun na. Ganun na nga yung nangyari. Kaya yun, nagkaiba-iba tuloy yung plano. Kasi nung time na yun, bahala ko hindi muna ako sasampa ng barko. Dahil may konti naman akong ipon. Tapos, kumuha ako ng sasakyan nun, ng minivan, yung APB. Kumuha ako ng ganun dahil nilalalamove ko. Parang doon ganun yung gusto kong gawin Ayun. Biglaan, na-approve ako dito. Yun, na-approve nga ako. Kasi nagkaiba-iba yung plano namin. Yun ang ginawa ko. Sinuli ko yung sasakyan. Siyempre, ko na yun. Dagdag bayarin ko pa yun. Tapos, yun na, nakarating na ako dito. Ito na ako. Trabaho na rito, di ba? Ngayon lang. Bali yun, direct hire tayo, wala tayong employer. Basta may mga nakikita tayo, pupulutin natin yan. Sayang yan. Papasok tayo sa Walmart. Yun na nga, nandito na tayo.
Yan. Igagala ako na rin kayo rito sa Walmart. Ano ba makikita rito? Kung pumasok ka dito, sigurado gastos. Wala lang, kasi malapit na rin naman tayo dun. Kaya tingin-tingin lang tayo. Yan. Mahal na rin yung bilihin nito, di ba? Kaya, ano mo yun? Dito sa Walmart, nakakita nyo yung mga, yung, di ba, mahal din. Mga karne. Maganda pumunta pag ganitong araw dito, wala masyadong tao. O paano mga tropa? Dito ko na siguro tatapusin. Hanggang sa muli God bless sa inyo. Ingat kayo palagi. Pagkamitan kayo, subscribe kayo sa channel ko para masaya tayo, di ba? Sige, God bless ulit sa inyo